Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? We have here the Ten of Cups, the Fool, the Three of Cups, and the Ten of Swords. Okay, malaki yung chance na magiging masaya naman yung love life mo sa mga susunod na mga araw. Parang worry-free, stress-free, ganyan. Kung meron man kayong problema ng partner mo or ng person mo, pwedeng maresolba nyo na ito or pwedeng magkaroon na kayo ng pagbabate or reconciliation. Okay, so mukhang masaya, happy family, worry-free, stress-free, and this is the reconciliation o yung pagbabati ninyong dalawa at parang pagkakaayos ng inyong mga problema. Okay, and then we have here the Nine of Swords, the Seven of Wands, the Judgment card, and we have here the Nine of Wands. Ang nakikita ko dito, parang hindi mo masusustain yung pagiging happy, pagiging worry-free. Parang siguro, let's say, a week, ganyan, or a few days, parang babalik ka na naman sa pagiging overthinker mo dito or pag-worry mo. Parang you are stressing yourself here. Okay, na parang meron kang kailangan na pagtibayin muna. Maybe give a little faith or give more trust or parang pagtibayin nyo yung relasyon nyo nga ninyo na dalawa para kumbaga mawala yung mga pag-worries mo or pag-worry mo. And then we have here the Judgment card. Parang meron ka ditong kailangan na ma-realize or parang kailangan ninyong, meron pa kayo sigurong hindi masyadong napag-uusapan nitong person mo, kaya somehow meron kang mga inhibitions. Okay, so dapat kapag makikipagbati na siya doon, kailangan lahat ilatag mo na para matapos na ang lahat, para wala ka na ditong in-overthink. Okay, kasi kung hindi, magiging superficial lang yung happiness na nararamdaman mo in the next couple of days. Kasi deep within you, meron ka pa rin kinikim-kim na hindi mo na i-voice out, kaya hindi na-resolba. Okay? And then we have here the King of Coins, the Temperance card, and the Nine of Coins. Kasi nasa kanya yung susi para makampante ka. Kaya niyang ibigay sa'yo siguro yung assurance, yung security, ganyan, sa'yo, para magkaroon ka ulit ng confidence, hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa relationship ninyong dalawa. Na once na na-voice out mo yon, magawa niya ng paraan, and then doon ka magkakaroon talaga ng complete na peace of mind. Okay? And then we have here the Queen of Wands, of course. Nasabi ko na kanina, parang magiging mas secure ka, mas confident ka. And then Queen of Coins, almost the same, no? Being stable emotionally. Okay, and then we have here the Moon, na parang na-address yung mga doubts mo. Nawala yung mga confusion mo. Okay, so once na nakipag-ayos sa inyo, yung person ninyo, ilatag nyo ng lahat para ma-aksyonan or magawaan ng paraan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga
Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya ang posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. We have here the Ten of Swords, the Four of Coins, the Queen of Swords, and the Ace of Swords. Malaki yung chance na you are dealing with an air sign, okay? Gemini, Libra, or Aquarius. Na siguro, may mga problema kayo na inyong pag-uusapan. Bibigyan ng linaw. Okay? Maybe money issues, maybe merong isa na masyadong insecure, clingy, possessive, ganyan, nakakasakal na, nagger, pwedeng ganon. So, pag-uusapan ninyo itong mga issues na to kung paano nyo susolusyonan. Okay? And then we have here the Page of Swords, Knight of Coins, Temperance, and the Page of Coins. Okay? So, siya yung pwedeng mauna na mag-reach out sa'yo at magsabi na ayusin natin ito, pag-usapan natin. Okay, kung paano natin maaayos. And mararamdaman mo na medyo para siyang nag-matured. Okay, para siyang naging seryoso bigla. Pwedeng before parang feeling mo wala siyang pakialam, pwedeng before parang napaka-immature niya. This time somehow parang gumagawa siya ng way. Okay, na or makikita mo nga sa kanya na seryoso talaga siya na gusto niyang maayos yung relationship ninyo. And somehow magiging kampante ka. Okay? Na parang bibigyan mo nga siya ng chance, makikipag-usap ka sa kanya ng maigi, and parang somehow naniniwala ka sa kanya na tutuparin niya or gagawin niya itong mga pinapangako niya sa'yo or mga sinasabi niya sa'yo na mga paraan para maayos yung relationship ninyong dalawa. And then we have here the Nine of Wands, the Six of Wands, and the Five of Swords. So, syempre, hindi mo rin naman maiiwasan na meron ka pa rin mga pagdududa, may hesitation ka pa din, okay? Kasi na pwedeng nagsinungaling siya sa'yo in the past or sa may ginawa siyang hindi maganda sa'yo in the past. Kaya parang hindi mo 100% na mapaniwalaan yung mga pinagsasabi niya. Pero, again, mararamdaman mo na talagang binibigyan ka niya ng focus. Na nakikita mo talaga na binibigyan ka niya ng time. Na inaasikaso ka niya. Okay, nilalambing ka niya. Pinaprioritize ka niya. Ganon. Okay? So, somehow, nafe-feel mo talaga na parang something is different. Okay? Na maybe nagbabago na nga talaga siya. Okay? And because of that, pwede kang maging masaya yung mga susunod na mga araw. Na parang you will take a chance again. Okay? And then we have here the King of Cups. And yes, mararamdaman mo na parang mas minamahal ka niya, mas nagiging caring siya sa'yo, at mas nagiging parang showy sa'yo itong tao na ito. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw.
Okay, we have here the Hierophant, the Seven of Coins, the Knight of Cups, and the Star. Okay, so sa nakikita ko dito, maaaring dumating na yung pagkaantay-antay ninyo, yung pagkahiling-hiling ninyo na tao or na relasyon. Okay, so may darating sa inyo na pwedeng itong tao na to magiging patient towards you or pwedeng talagang magtsatsaga siya para kumbaga mabuo yung relasyon ninyong dalawa. And then we have here the Eight of Swords, the Ten of Cups, the Six of Coins, and the Seven of Wands. And of course, dahil hiniling mo to, inantay mo tong tao na to or itong moment na ito, mahihirapan ka. Natanggihan siya. Okay? Na parang helpless ka when it comes to this person. So, ayun nga, makikipagbalikan ka or makikipagrelasyon ka sa kanya. And, fortunately naman, mararamdaman mo na binibigay niya sa iyo kung ano yung nararapat at parang pinaninindigan ka niya or pinaglalaban ka niya. Okay? And then we have the Two of Cups, the Devil, and the Queen of Cups. And because of that, maaaring maging mapusok ang inyong ugnayan sa mga susunod na mga araw na talagang nararamdaman mo na pareho kayo ng feelings para sa isa't isa at talagang naglalagablab ang inyong pagmamahalan. Sobrang tindi ng bond ninyo, ng attraction ninyo sa isa't isa. And because of that, mas lalo ka pang mafo-fall sa tao na ito. Okay, and then we have the Six of Cups, the Seven of Cups. So, malaki yung chance na ito nga talaga ay somebody from the past na nakipag-reunite or reconcile with you. Okay, na pwedeng at medyo matagal din na panahon siguro na inantay mo tong tao na to na delay. Okay, and then we have here the Queen of Wands. This person is full of passion towards you and mararamdaman mo talaga yung kanyang ng init ng kanyang pagmamahal sa mga susunod na mga araw. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.